Pagsapit ng 5:00 ng madaling araw, bago pa sumikat ng tuluyan ang araw sa lungsod ng San Pedro, gising na si Lira. 10 taong gulang pa lamang siya, ngunit alam na niya ang himig ng tambol sa kusina. Ang kalansing ng kawaling pinapainit ng kanyang inang si Aling Mila, isa sa mga matagal ng katulong sa malapalasyong bahay ng mga kuhuangko. Sa maliit na silid na yari sa kahoy at pawid sa likurang compound, nakaupo si Lira sa lumang bangkong may lama. Hawak kamisa sa paborito niyang yaman, isang makapal at ginupot-gupit na Essentials of Obstetrics and Gynecology na nakita niyang itinapon sa lumang bodega ng among doktor. Ang bata ay mahiyain ngunit mapagmasid. Pinagagalaw niya ang kanyang mga mata sa bawat pahina. Pinupuno ng imahinasyon ang mga salitang medikal na hindi pa lubusang naiintindihan ng isang gaya niya. Placenta, contraction, amniotic sac. Naaamoy pa niya ang halimuyak ng paglipas ng panahon sa dilaw na papel. Pero tila ginto ito para sa kanyang murang isipan. Minsan, inakala ng ina na laruan lamang iyon. Kaya't nagtaka si Aling Mila nang makita ang anak na seryosong nag-aaral sa lampara habang tulog pa ang karamihan. "Lira, anak, baka masaktan ang mata mo sa kakabasa sa dilim." Maamong saway ni Mila habang nagtatali ng bandana sa buhok. "Nay, gusto ko lang pong maintindihan kung paano tumutulong ang doktor tuwing may nanganganak." Bulong ni Lira, halos pabulong sa takot na baka may makarinig sa kanilang kwartito. "Baka sakaling maging nurse ako balang araw." Pangarap nga niya ang mag-nurse, hindi para sa sariling kayamanan, kundi para tulungan ang mga kagaya ng kanyang ina na araw-araw na sinasalubong ng pagod at pangingitim ng kuko dahil sa trabaho. Binubuo niya sa utak ang larawan ng isang lirang nakasuot ng puting uniforme, may simpleng sapatos at nakangiting nagbibigay ng gamot sa sinumang nangangailangan. Sa loob ng mansyon, kapansin-pansin ang katahimikan na paminsan-minsan ay nabubulabog ng yabag ni Boboy, ang dinedyar na anak ng katiwalang si Mang Arturo. Si Boboy ang isa sa mga nangaapi kay Lira, pinagtatawanan ang suot niyang lumang bestida at tinatawag siyang utusan ng utusan. Isang umaga, habang nagwawalis si Lira sa pasilyo, kinuha ni Boboy ang lumang librong hawak niya at inihagis sa halamanan. "Tingnan mo nga naman, nagmamagaling," sigaw ni Boboy, sabay tawa kasama ang dalawang hardinero. "Akala mo kung sino, anak lang naman ang katulong." Pigil-luha si Lira habang dinadampot ang aklat na kumikintab sa ambon. Pero bago pa siya tuluyang maiyak, isang malamig ngunit mahinahong tinig ang pumunit sa hangin. "Boboy, ibalik mo sa kanya yan." Utos ni Ma'am Teresa Cojuangco. Nakasuot ng sandaling itim at suot ang malaking sombrero para proteksyon sa araw. Bahagyang malaki na ang tiyan ng ginang, 7 buwan nang nagdadalang tao. Kilala rin si Teresa bilang may mahina ang puso, may inaalaga ang heart condition simula pa noong dalaga. Kapag kumikirot ang dibdib, madalas itong napapatigil at inihimas ang sariling gitnang katawan. Pero sa kabila ng karamdaman, ay napanatili niya ang pagiging maawain. Humakbang si Teresa patungo kay Lira at maingat na pinunasan ang putik sa gilid ng libro. "Ito ba ang binabasa mo?" Malumanay niyang tanong. "Oo po, ma'am," tumanguta mo si Lira, halos hindi makatingin ng diretsyo. "Para po pagkaminsan may, kung sakaling manganganak po kayo ulit. Baka makatulong ako sa kahit kaunting paraan." Napapakalma siya sa bango ng pabango ni Teresa. Mabango ngunit hindi masangsang, amoy sampagita na may hint ng vanilla. Napangiti ang ginang at marahang kinurot ang pisngi ni Lira. "Salamat, iha. Napakalaki nang naitutulong mo kahit ngayon pa lang." Sa isang iglap, tila naglaho ang pangungutya ng mga kasamahan ni Boboy at tumalikod silang lahat. Naiwan si Lira at Teresa sa gitna ng hardin na may sumasayaw na mga dahon ng kamuning sa silahis ng umaga. Sa hapong iyon, habang pinupunasan ni Lira ang antigong mueble sa sala, narinig niya ang mga kutsero ng pamilya na nagtatawanan tungkol sa plano ng among lalaki, si Don Emilio Cojuangco, na magpahanda ng engrandeng salo-salo sa nalalapit na kaarawan ni Teresa. Hindi sumasapat si Lira, ngunit mapagmasin siyang kinokopya sa isip ang bawat naririnig.
O minsang masakit ang dibdib ni Teresa. Siya mismo ang nagutusan kay Lyra. Iha, pakidalhan mo nga ako ng tubig at ng aking gamot sa dibdib. Pakisama mo si Nurse Linda. Hingal ni Teresa sa veranda. Mabilis na sinunod ni Lyra. Hindi alintana ang pagod at agad na napatahimik ang matinding pintig na ikinababahala ng ginang. Nang gabing iyon, kinausap siya ng ina. Anak, hindi ko alam kung saan ka humuhugot ng tapang, pero nag-aalala ako, pahayag ni Aling Mila habang naglalampaso sa kanilang maliit na kusina. Lumalaki kang mabuti, pero baka masaktan ka sa mundong to. Mapanghusga ang mayayaman, tandaan mo yan. Pero ngumiti lang si Lyra at tumingin sa nanay. Tayong dalawa po ang mag-aalalayan, Nay. Balang araw, magiging nurse ako. Tapos hindi na tayo kailangan manirahan sa likod ng bahay ng iba. Sa sumunod na mga araw, pinilit ni Lyra na ibalanse ang gawain sa bahay ng mga kuhuwang ko at ang tahimik niyang pag-aaral. Kapag tapos na siyang mag-alis ng alikabok sa kuwadro ng angkan, tumatakbo siya pabalik sa silid para ipagpatuloy ang pagbabasa. Minsan, sinubukan niyang mag-sketch ng diagram ng human heart sa pasang simento gamit ang piraso ng ulin. Kahit naglalaho ang guhit bago pa matapos, nag-iinsayo sa anumang paraan na alam niya. Ngunit hindi rin nakaligtas si Lyra sa patuloy na pangungutya. Isang Sabado matapos magmerienda, lumapit si Boboy na may daladalang tirang ensaymada. Gusto mo? Dapat kumain ka ng marami. Baka sa susunod ikaw na ang mag-aanakan ng mga aso rito. Biro nito habang nag-iingay ang barkada. Kasabay noon, hinila niya ang tirintas ng buhok ni Lyra. Sa unang pagkakataon, naramdaman ng bata ang init sa dibdib, ngunit hindi galit ang sumiklab, kundi determinasyon. Hindi siya umiyak. Sa halip ay pinulot niya ang pira-pirasaong ensaymada mula sa lupa, inilagay sa plastik at ibinigay sa isang batang hardinero na alam niyang hindi pa nagmerienda. Kinagabihan, sinulat ni Lyra sa isang lumang kuwaderno. Hindi ko man maipakita ngayon, pero ipaparamdam ko balang araw na ang isang anak ng katulong ay pwedeng makatulong din sa mga taong walang pumapansin. Nurse, iyon ang magiging daan ko. Bumukas ang pinto at sumilip si Aling Mila. Matulog ka na, anak. Maaga pa tayo bukas. Magpupunas tayo ng kristal na chandelier. Opo, Nay. Tugon niya, kasabay ng marahang pagpatay ng lambara. Sa dilim, kumapit siya sa lumang aklat. Itinatago ito parang kayamanan. Sa katahimikan ng compound, sumisipol ang hangin sa pagitan ng punong nara at santol. Tila may himig ng swerte at unos. Habang humihigop ng malamig na hangin, pumikit si Lyra at inulit sa isip ang pangarap, maging nurse. Ni hindi pa niya namamalayan na sa pag-ikot ng mundo, malapit ng subukin ng tadhana ang kanyang kakayahan at magpapaliwanag sa langit kung paanong isang payak na batang puno ng pangarap ay kayang baguhin hindi lang ang sariling kwento, kundi pati na rin ang kwento ng iba. Kapiens here. Lumipas ang ilang linggo at muling naging abala ang buong bahay ng mga Cojuangco. Sa pagkakataong ito, hindi para sa isang selebrasyon, kundi dahil sa nalalapit na biyahe ng mag-asawang Teresa at Damian patungong Amerika. Ayon sa bulungan ng mga kasambahay, plano nilang ipaanak doon si Teresa upang matiyak ang kaligtasan ng sanggol at ng ina, lalo't may komplikasyon ang pagbubuntis nito dulot ng kanyang congenital heart condition. Lyra, magsama ka na sa amin sa biyahe. Biglang alok ni Teresa, isang tanghali habang nagpapahinga ito sa porch ng mansyon. Nakangipi ito ngunit may mapungay na mata, tanda ng kanyang mabilis na pagkapagod. Hindi ko kayang wala kang katabi, lalo na pag sinusumpong ako. Nanlaki ang mga mata ni Aling Mila na nooy nag-aayos ng bitbitin sa may salas. Ma'am, nako, nakakahiya naman po. Wala po kaming kakayahan na sumama sa ganyang biyahe. At si Lyra po, bata pa. Hindi po siya sanay sa eroplano. Ngunit mariin ang sagot ni Teresa, sabay hawak sa kamay ng baang si Lyra. Wala kang dapat alalahanin, Mila. Sagot ko lahat, kailangan ko si Lyra. Mas pinanatag pa niya ang loob ko kesa sa nurse ko minsan. Parang may natural siyang lambing na hindi ko maipaliwanag. Dito nagsimulang gumalaw ang mundo ni Lyra sa paraang hindi niya inaasahan. First time niyang sumakay ng eroplano at hindi sa ordinaryong flight. Ito ay sa business class, sakay ng Rodriguez Air, isang airline na pag-aari ng mismong asawang si Damian.
Habang nag-aayos ng gamit ang kanyang ina at si Ma'am Teresa, si Lyra ay tahimik sa isang sulok, kinakabahan at halos hindi makakain. "Anak, okay ka lang ba?" tanong ni Aling Mila habang tinutupi ang ilang bagong biling damit para kay Lyra. "Opo, Nay. Natatakot lang po ako. Hindi ko po alam ang pakiramdam ng lumilipad." "Huwag kang mag-alala. Basta huwag kang lalayo kay Ma'am Teresa. Gawin mo lang ang palagi mong ginagawa. Makinig, tumulong at laging magdasal." Nang dumating ang araw ng alis, malanobela ang eksena nila sa Ninoy Aquino International Airport. Unang beses makakita ni Lyra ng ganong kalawak na gusali, mga taong pabalik-balik, malalaking screen, at malulutong na anunsyo mula sa loudspeaker. Lahat ng ito'y parang panaginip sa kanya, isang panaginip na may halo ring kaba. "Ang dami pong tao, Nay," bulong niya habang hawak ang kamay ng ina. "Oo anak, pero tingnan mo ang mga mata nila. Lahat tayo may kanya-kanyang dahilan kung bakit naglalakbay." Pagdating sa check-in counter, nagkaroon ng aberya sa ticketing ni Aling Mila. Ayon sa ground crew, walang record ang pangalan nito sa system. Tanging si Teresa at Lyra lang ang may confirmed booking. "Paano po yan?" tanong ng ina, halatang kabado. Hindi ko pwedeng pabayaan si Lyra mag-isa. Ngunit sa isang iglap, si Teresa mismo ang lumapit at kinausap ang manager ng airline. "Gamitin mo ang pangalan ko. Ilagay siya sa manifest bilang bantay ko. Gawin mo ng paraan o papalitan ko ang buong staff ng terminal na to." Mariin ngunit kalmadong sabi ng ginang. Hindi na umimik ang staff at matapos ang ilang tawag, naiayos din ang problema. Ikinubli ni Teresa ang kanyang pagod, ngunit mapapansin ng sanay na mata ang pamumutla ng kanyang pisngi. Habang hinihintay ang boarding call, pinahiga siya ni Aling Mila sa VIP lounge. Si Lyra, tahimik lang sa tabi, pinapanood ang pag-ikot ng mga stewardess at pasahero. Sa kanyang isip, ramdam niya ang bigat ng responsibilidad kahit hindi niya paganap na nauunawaan. Hindi ito simpleng biyahe lang, may kakaibang pakiramdam na tila ba may mas malaki pang mangyayari. Para bang ang eroplano ay hindi lang sasakyan, kundi magiging saksi sa isang yugto ng kanyang buhay na hindi na kailanman malilimutan. Pag-akyat nila sa eroplano, sinalubong sila ng cabin crew na may ngiping propesyonal. Ngunit halata rin ang tensyon sa paligid. Isang stewardess ang lumapit kay Teresa. "Ma'am, we've reserved row 1 for you and your attendants. If you need anything, just press the service button. May onboard oxygen supply din po tayo in case of any heart flare-up." Tumingin si Teresa kay Lyra at hinawatan ng kanyang kamay. "Iha, alam kong kinakabahan ka, pero ako rin kabado. Hindi lang dahil sa lipad, kundi dahil sa hinaharap. Salamat kasi narito ka." Dito naramdaman ni Lyra ang panibagong antas ng tiwala. Isang batang tulad niya, piniling isama sa ganitong biyahe. Hindi siya tagasilbi, hindi rin laruan. Isa siyang kasama, isa siyang pinagkakatiwalaan. Habang umiikot ang eroplano sa runway, kumapit si Lyra sa tela ng upuan. Napapikit siya at bulong sa sarili, "Pangarap ko to. Isang araw, ako rin ang tutulong sa mga kagaya niya. Hindi bilang tagabantay lang, kundi bilang tunay na nurse." "First time mong lumipad?" tanong ng isang steward na umupo sandali sa tabi nila habang nag-aantay ng clearance. "Opo," sagot ni Lyra, mahina ngunit may ngiti. "Pero pakiramdam ko po, hindi ito basta-basta biyahe. Pakiramdam ko po, may mangyayaring hindi ko inaasahan." Ngumiti ang steward. Lahat ng tao may first time. Pero kung alam mong may halaga ang paglipad mo, iyak may dahilan. Sa pagkakataong iyon, tumaas ang eroplano sa ulap. Habang nakatanaw sa labas si Lyra, hindi niya napigilan ang mapaluha. Hindi dahil sa takot, kundi sa dami ng tanong sa kanyang puso. Tungkol sa hinaharap, sa kahulugan ng tiwala, at sa bigat ng mga oportunidad na minsang dumarating sa katahimikan. Sa gitna ng katahimikan ng ulap at ingay ng makina, pumikit si Lyra. Hindi niya alam sa loob lamang ng ilang oras, ang batang pinaniniwalaang mahiyain at tahimik ay magiging sentro ng isang pangyayaring hindi lamang babago sa kanyang buhay, kundi pati sa paningin ng mundo sa kanya. Copy ends here. Tumatawid pa lang sa ibabaw ng karagatang Pasipiko ang eroplanong Rodriguez Air Flight RA711 nang makaramdam si Ma'am Teresa ng matalim na kirot
sa ilalim ng kanyang puson. Tila may humihila sa loob, paulit-ulit at palakas ng palakas, sinasabay ang ritmo sa dagundong ng makina. Halos 2:00 ng madaling araw sa oras ng Maynila, kaya madilim pa sa loob. Ang mga bintana ay nakasarang lahat. Tanging malamlam na ilaw sa pasilyo ang nagbibigay ng anyot sa mga upuan. Lyra, usal ni Teresa. Pilit hinahabol ang hininga habang humahawak sa makapal na kumot. Parang iba na to. Napatayo si Lyra sa pagkakaidlip. Nanuyo ang lalamunan niya nang makita ang pagputla ng among babae. "Mama, sakit po ba talaga? Baka po false labor lang." Umiling si Teresa, napapikit at pumatakang luha. Sumisikip ang tiyan ko. Parang sunod-sunod. Hindi ako makahinga. Agad na tinawag ni Lyra ang ina niyang si Aling Mila. Ngunit nang masulyapan ni Teresa ang kaba sa mukha ng mag-ina, tinapik niya ang kamay ni Lyra. "Huwag kang kabahan, pero pakisabi kay flight attendant, dali!" Tumakbo si Lyra sa pasilyo. Ang sahig ng eroplano, bagamat stable, ay tila nag-uuga sa ilalim ng paa niya. Sa unahan, may stewardess na naglalagay ng tray ng kape sa galley. "Miss!" Halos pasigaw niyang tawag, hingal at halos nanginginig. "Si Ma'am Teresa po, masakit ang tiyan," sabay turo sa kanilang hilera. Ang sabi niya, malapit na raw manganak. Namalaya ng attendant, si Grace, ang bigat ng sitwasyon. Kaya kinuha nito ang interphone at inawagan ang team lead. Makalipas ang ilang segundo, 2 pang crew ang dumating. Ngunit paglapit nila kay Teresa, nahalata ni Lyra ang tago nilang pag-aalangan. Walang doktor sa manifest. Ang tanging may first aid training sa buong cabin ay cabin crew lang. "Ma'am, kamusta na po ang paghinga?" Tanong ni Grace, sinusubukan maging kalmado. "Masakit." Pinisil ni Teresa ang tiyan, halatang umuuga ang dibdib. Ang mukha niya, putlang-putla at nilalamig na ang pawis. Nag-usap ang 3 crew ng pabulong. Si Lyra, na nakasiksik sa tabi ni Teresa, ay malinaw na narinig ang isa. "Tawagin natin ang purser, pero wala tayong doktor. Baka kailangan nating mag-divert." Saka may dumaan na lalaking pasahero na naka-headset, tila doktor kung titignan sa pormang na stethoscope na naalawit sa bag. Tinawag siya ni Grace, ngunit umiling lang ang lalaki. "Dentist po ako, hindi obstetrician," at dumiretso sa banyo. Walang gustong umako ng responsibilidad. Nakaramdam si Lyra ng malamig na hangin sa batok, hindi dahil sa air conditioning kundi sa takot. Bumalik sa isip niya ang binasang kabanata tungkol sa panganganak sa emergency. Stage 1, cervical dilation. Stage 2, delivery of the baby. Stage 3, placenta. Kumapit siya sa mga piraso ng impormasyon. "Miss," usal ni Teresa, hinahanap ang kamay ni Lyra. Parang bumababa na ang tubig ko. Saktong sa pagsabi niya ay tumagos sa kumot ang maligamgam na likido. Napasinghap si Lyra at ang flight crew. Ruptured membranes, bulong ni Lyra sa sarili. Halos hindi nakapaniwala na ginagamit niya sa totoong buhay ang nabasa lang sa libro. Nanginginig ang boses niya nang bumulong kay Grace. "Kailangan natin ng malinis na kumot, sterile gloves kung meron at gunting. Mas mabuti kung nakakulob kami sa mas maluwang na espasyo." Pinagmasdan ni Grace ang payat na dalagita. "Iha, may alam ka ba sa ganito?" Hindi na sumagot si Lyra ng mahaba. "Nag-aral-aral po ako. Pakihanda na lang. Kailangan din natin ng mainit na tubig kung pwede." Tumango si Grace, marahang na mangha. "Sige, cabin crew, prepare." Tumakbo ang isa pang flight attendant pabalik ng galley. Kumuha ng bote ng distilled water at kumot. Sa harap, tinawag ng purser ang flight deck upang i-report ang medical situation. Samantala, inalalayan ni Aling Mila ang kanyang anak. "Anak, baka hindi mo kaya to," bulong niya. Nangingilid ang luha. "Kaya ko to, Nay," sagot ni Lyra. Pilit pinatatahimik ang sariling kaba. "Kaya mo to, Lyra. Kaya mo to." Paulit-ulit niyang mantra habang naglalatag sila ng kumot sa sahig ng unang bulkhead. Iniurong ang unang hanay ng upuan upang magkaroon ng espasyo. Nag-anunsyo ang purser sa cabin. "Ladies and gentlemen, we have a medical situation on board involving a passenger in labor. We request your cooperation. If there is a medical professional on board, please identify yourself." Ngunit tumahimik lang ang eroplano. May ilan pang nag-ayos ng seatbelt at umiwas ng tingin.
Sa kabila ng kaba, ako ang kailangang umaksyon, bulong ni Lyra sa sariling damdamin. Inalalayan niya si Teresa papunta sa inilatag na kumot. Habang sinusukat ni Grace ang pulso ng ginang, pinisil ni Lyra ang kamay nito. Ma'am, malapit na po. Huminga lang kayo ng malalim. Sa haha-hu. Gaya ng nabasa ko, paliwanag niya. Sumunod si Teresa bagamat nanginginig ang tuhod at sinimulang sundin ang ritmo ng paghinga. Contraction interval, roughly 2 minutes apart, sabi ni Lyra pagkatapos i-timing gamit ang relo ng isang flight attendant. Ibig sabihin, nasa active phase na tayo. Napatingin si Grace kay Lyra, namamangha. You sure you're only 10? 11 na po sa susunod na buwan. Mahinang sagot ni Lyra habang pinipigilan ang panginginig ng boses. Pakikuha ng extra lighting please. Inilawan ng crew ang area gamit ang portable LED lamp. Nang muling kumirot ng matindi, napasigaw si Teresa. Lyra, ang sakit! Ma'am, kailangan niyo pong i-push kapag sinabi ko. Tinakpan ni Lyra ng disinfectant wipe ang sariling kamay. Bit-bit ang surgical gloves na kinuha ni Grace. Medyo maluwag ito sa maliit niyang kamay, ngunit pinilip niyang gawing maayos. Sa kaniyang memorya, nag-flash ang larawan ng diagram ng birth canal at posisyon ng sanggol. Ready? Tanong niya, pinapakalma ang boses. Sa susunod na contraction, hinga ng malalim, tapos pigil, push. Ako ang bahala. Sa unang bugso, umiyak na napakapit si Teresa sa braso ni Lyra. Narinig ng buong unang bahagi ng cabin ang sigaw na bumiyak sa katahimikan ng gabi. Napakatras ang ilang pasahero, ngunit hindi sila nakapagsalita. Ang eksena'y parang eksklusibong tanghalian ng tapang, kaba at himala. Huminga! Oh, pigil, push! Utos ni Lyra, pilit pinatatag ang sarili. Nanatili ang flight attendant sa ulunan ni Teresa. Sinusukat ang pulso at inilalapat ang malamig na towel sa noo. Sa paanan, si Lyra'y nakasquat, nakapwesto, habang tinataboy ng adrenaline ang anumang takot. Lumipas ang 5 minuto ng paulit-ulit na kirot at hiyaw. Walang doktor, walang midwife, tanging batang may pangarap. Sa isang iglap, dumiin ang contraction. Nakikita ko na po ang ulo, ma'am. Anunsiyo ni Lyra, bahagyang nangingilid ang luha sa gilid ng mata. Partly sa kaba, partly dahil sa himala. Please ilabas niyo na. Umiiyak na pakiusap ni Teresa. Pawis na pawis, nanginginig na. Isa pa ma'am, kayang-kaya niyo, paninigurado ni Lyra. Nanginginog ngunit nariin, inulit niya sa isip. Kaya mo to Lyra, kaya mo to. Sa puntong iyon, biglang nag-flash ang memorya niya ng mga sinabi ng ina ng pangungutya ni Boboy at ng pangarap niyang mag-nurse balang araw. Alam niyang walang ibang tutulong kundi siya mismo. Hinigpitan niya ang hawak sa sterile towel, handang saluhin ang buhay na paparating. Sa tabi, nagsindi ng extra reading lamp si Grace upang mas maging maliwanag. Humugot ng hininga si Teresa. Sa huling contraction ng kabanatang iyon, sinimulang lumabas ang ulo ng sanggol, pulang-pula at makintab sa amniotic fluid. Napasigaw ang ilang nakakakita, nangingilabot ngunit humahanga. Konti na lang ma'am, konti na lang. Bulong ni Lyra, ramdam ang kabog ng pusong parang lalabas sa kanyang dibdib. Siya na ang nangunguna. Siya ang naging ilaw sa gitna ng dilim ng kabina. Siya ang batang pinagdudahan noon, nayo'y humaharap sa panganib na walang ibang gustong akuin. Habang naghihintay ng susunod na bugso, pinunasan ni Lyra ang noo ni Teresa, sabay tingin sa mata ng ginang. Ma'am, salamat po sa tiwala, huwag po kayong bibitaw. At sa katahimikan saglit ng ulap sa labas, binalikan niya ang sariling pangako. Isang araw, magiging nurse siya. Ngunit sa mismong pagitan ng langit at lupa, nasusubukan na agad ang pangarap. Hindi bilang pangako sa hinaharap, kundi bilang totoong serbisyo sa kasalukuyan. Copy, ends here ang oras sa eroplano ay tila tumigil. Ang bawat segundo ay humahaba. Tila isang buwang kabado at kapanapanabik na paghihintay. Habang ang lahat ay napapako ang tingin sa harapan ng cabin kung saan nakalatag ang ilang kumot, ang murang batang si Lyra ay nakaluhod. Pinipigilan ang pagminig ng katawan habang nakatutok ang isipan sa kung paanong ililigtas ang ginang sa harap niya, si Ma'am Teresa, na ngayoy halos mawalan ng lakas sa tindi ng panganganak. Ma'am, kaya pa po? Tanong ni Lyra
habang pinupunasan ang pawis sa noo ng ginang gamit ang malinis na bimpo. Napatingin si Teresa sa kanya. Bakas sa mga mata nito ang labis na sakit pero hindi nawawala ang liwanag ng pananalig. "Lyra, ilabas mo na siya. Huwag mo akong iiwan." "Hindi ko po kayo iiwan, ma'am. Pangako," sagot ng bata. Halos mapaiyak ngunit nananatiling matatag. Pagdating ng huling contraction, dumulas na ang buong katawan ng sanggol. Mapula, makinis, at masasalikidong bumalot sa kanya. Nahuli ito ni Lyra. Marahang binalot agad sa kumot na iniabot ng crew. May sandaling katahimikan at biglang umalingaw-ngaw ang unang pag-iyak ng sanggol sa loob ng eroplano. Isang matinis na sigaw ng buhay. Nang marinig ng lahat ang sigaw na iyon, nagpalakpakan ang ilang pasahero habang ang iba'y napaluha. Hindi makapaniwala ang cabin crew. Si Grace, ang senior flight attendant, ay napa, "Oh my God!" habang pinipigilan ng kilig at takot sa nasaksihan. Isang sanggol ang isinilang sa 30,000 talampakan at hindi ng propesyonal na doktor, kundi ng isang batang babae mula sa likod ng mansyon ng mayayaman. "Babae po siya," bulong ni Lyra kay Teresa habang marahang inilalapit ang sanggol sa dibdib ng ina. Hindi pa rin lubos makagalaw si Teresa sa pagod, pero nataiyak ito. Hawak-hawak ang anak. Habang walang imik ang mga tao sa paligid. "Salamat, Lyra. Salamat, anak." Mahinang sabi ni Teresa habang yakap ang sanggol. Tumulo ang luha niya sa noo ng bata, tila binibinyagan ito ng isang panibagong pag-asa. "Ma'am, kailangan niyo pa pong magpahinga, pero stable na po kayo." "Napakalakas niyong mag-ina," ani Lyra sa tono na tila isang sanay na nurse. Pinutol ni Lyra ang pusod ng sanggol gamit ang kinunting kutsara na ni-sterilize sa tubig na pinakuluan ng cabin crew. Ginamit niya ang zip tie ng headset bilang clamp, gaya ng nabasa niya sa isang manual tungkol sa improvised delivery. "Ligtas po kayo, ma'am. Ligtas na po kayo." At saka siya tumayo, lumapit kay Grace at bumulong. "Kailangan po nating i-double check kung kumpleto ang placenta. May risk ng hemorrhage." "Sigurado ka bang hindi ka talaga nurse?" Pabirong tanong ni Grace, ngunit ang tono'y puno ng paghanga. Napangiti si Lyra, pagod na pagod, ngunit may ningning ang mata. "Magbabasa lang po ako. Mahilig po ako sa libro." Ilang sandali pa, inilabas ang portable oxygen tank at ang infant warmer para sa sanggol. Isinulat ni Grace sa logbook ang mga nangyari. "Birth on board at 2:47 a.m. Delivered by minor female passenger. No on-board medical professionals present." Habang inaayos ang lahat, lumapit ang isa sa mga pasaherong may hawak na cellphone. Isa siyang negosyanteng may malaking following sa social media. "Iha, pwede ka bang kunan ng video? Ipopost ko lang. Hindi ito basta-basta. Napakagaling mo." Ngunit mabilis na sumingit si Grace. "Patawad po sir, pero minor po ang bata. Kailangan ng consent ng magulang niya." Tumango ang lalaki. "Sige, pero kukwento ko pa rin ito. Dapat malaman ng buong mundo kung gaano kabait ang batang to." Hindi alam ni Lyra na na-videohan ng ibang pasahero ang mismong tagpo ng panganganak at agad na nag-viral online sa mga oras ding iyon. Ang hashtags na SkyAngel at 30,000 feet at hashtag Batang Bayani ay nagsimulang kumalat habang ang mga Pilipinong netizen ay hindi mapigilang maiyak at humanga. Sa huling oras ng biyahe, may mga pasahero na lumalapit kay Lyra upang pasimpleng abutan siya ng kende, laruan at notebook. Hindi para saktan ang dignidad niya, kundi bilang papuri at pasasalamat. "Mare, yan ang batang dapat tularan," bulong ng isang matandang babae sa upuan sa likod. Tahimik, marunong at walang kapalit ang kabutihang ginawa. Sa dulo ng flight, bago lumapag sa Los Angeles International Airport, muling binalikan ni Teresa si Lyra habang pinapasuso ang sanggol. "Anong pangalan mo ulit, iha?" tanong niya mahina ngunit may ngiti. "Lyra po." Hinaplos ni Teresa ang buhok ng bata. "Kung papayag ka, gusto kong ipangalan sa iyo ang middle name ng anak ko. Skylar Elise Lyra Rodriguez. Hindi ko makakalimutan ang ginawa mo." Hindi makapagsalita si Lyra. Sa edad na yon, hindi pa niya gaanong nauunawaan ang bigat ng ganung karangalan. Pero naramdaman niyang isa itong pagbabago sa kanyang mundo. Sa kabilang bahagi ng cabin,
napatingin sa kanila ang isang lalaking bagong dating sa eroplano. Mestisuhin, nakaitim na suit, may orang malayo sa lahat ng nandoon. Si Damian Rodriguez ang mister ni Teresa. Huli na siya sa flight dahil sa emergency business concern, kaya't sumunod na lang sa connecting flight mula Tokyo. Nang masilayan niya ang kanyang asawa at bagong silang na anak sa bisig ng isang payat, tuyot sa pawis na batang babae, napatigil siya. Teka, siya ba ang nagpatakbo ng lahat? Tanong niya sa isang crew. Opo sir, wala pong ibang tumulong kundi siya. Tumango si Damian at tila nagbago ang ekspresyon sa mukha. Hindi pa niya alam ang pangalan ng bata, pero ang imahe nito, isang batang walang pag-aalinlangang humarap sa panganib para sa kanyang pamilya, ay unti-unting pumipirmi sa kanyang alaala. Nang bumaba ang lahat ng pasahero, maraming lumapit kay Lyra at niyakap siya, nagpasalamat. Ngunit sa gitna ng lahat ng papuri, ang bata ay tahimik lang, nakatingin sa langit, humihinga ng malalim. Sa isip niya, dumatak ang simpleng dasal, "Salamat po, Diyos." Hindi ko man naintindihan kung bakit ako nandoon, pero salamat at hindi niyo ako pinabayaan. Hindi niya alam na ang himala sa ulap na iyon ay unang hakbang sa mas matinding yugto ng kanyang buhay. Ang mga luha at pawis sa eroplano ay hindi lang simbolo ng sakit at hirap, kundi paunang binhi ng isang mas malaking pagbabago. Makalipas ang halos 12 na oras na biyahe mula Maynila, lumapag na rin sa wakas ang Rodriguez Air Flight RA711 sa Los Angeles International Airport. Sa loob ng eroplano, agamat pagod at pawisan, ay dama ang kakaibang init ng tagumpay. Mayroong bagong silang na sanggol, ligtas ang ina, at sa pinakagitna ng lahat ng ito, isang batang babae na tila hindi pa rin makapaniwala sa kabutihang nagawa niya. Naglabasan na ang mga pasahero, isa-isa silang binabati ng mga immigration staff at airline crew. Si Lyra, habang bitbit ang maliit niyang backpack, ay palihim na tumingin sa paligid. Marami ang ngumiti sa kanya. May iba pang dumampi sa kanyang balikat at nagsabi ng, "Good job, iha." Ngunit hindi pa rin siya komportabling tumanggap ng papuri. Sa kabila ng lahat, pakiramdam niya ay isa pa rin siyang anak ng katulong na basta na lamang napadpad sa gitna ng isang hindi inaasahang eksena. Nasa may bandang likuran si Aling Mila, abalang inaalalayan si Teresa na ngayon ay nakaupo sa wheelchair habang karga ang sanggol na nakabalot sa kumot na may logo ng airline. Isang private escort team mula sa ospital sa Beverly Hills ang sumundo sa kanila. Ngunit higit pa sa lahat, ang lalaking matagal nang hinihintay ni Teresa, ang kanyang asawa na si Damian Rodriguez, ang unang lumapit sa kanila, diretsyo ang lakad at malamig ang ekspresyon. Matangkad, maputi at mapagmasid ang mga mata ni Damian. Hindi halatang pagod ito sa biyahe. Nakatayong tuwid, suot ang itim na trench coat at may hawak na cellphone na mukhang luma na sa paulit-ulit na tawag. Pila wala sa kanya ang karaniwang pagmamadali ng isang bagong ama. Bagkus, tahimik lamang siya. Pinagmasdan ang asawa at ang anak, ngunit mas matagal ang titig niya sa batang babae sa gilid. Kay Lyra, "Kamusta si Teresa?" Tanong ni Damian sa nurse na sumalubong sa kanila. "Vitals? Oxygen level? Cardiac rhythm?" Maayos ang sagot ng nurse. "Stable naman po, sir. Vaginal delivery. The child is healthy. Walang complications as of now." Tumango si Damian, saka lumapit kay Teresa. Yumuko siya ng bahagya at marahang hinaplos ang ulo ng kanyang asawa. "Mabuti naman, at ikaw ay ligtas." Napaluha si Teresa, ngunit pagod ang kanyang tinig. "Damian, hindi mo alam, si Lyra." Nilingon niya si Lyra at pinilit ang sarili ng umiti sa asawa. "Kung hindi dahil sa batang yan, baka hindi kami parehong buhay ng anak mo ngayon." Napalingon si Damian kay Lyra. Sandaling tumama ang kanilang mga mata sa isa't isa. Ang titig ni Lyra ay punong-puno ng hiya at kaba. Hindi niya alam kung paano uugali sa harap ng isang makapangyarihan at kilalang negosyante. Pero ang titig ni Damian ay iba. Blankong malamig pero tila may pag-aanalisa. "Siya ba ang tumulong sa'yo?" tanong ni Damian. "Oo," sagot ni Teresa. "Walang ibang gumawa kundi siya. Wala ni isang doktor sa eroplano, Damian. Pero si Lyra,
Parang sinaniba ng tapang at talino. Hindi ko alam kung anong meron sa bata. Tahimik lang si Damien. Saka siya lumapit kay Lyra. Tinapunan ito ng mabilis na tingin mula ulo hanggang paa. "Anong pangalan mo?" tanong niya. Diretsong tono. "Lyra, Lyra po," sagot ng bata. Halos hindi makatingin sa mata ng lalaki. "Lyra," ulit ni Damien. Tila ninanamnam ang pangalan. "Ilan taon ka na?" 11 po sa susunod na buwan. Nagkatinginan ang ilan sa mga staff. Si Damien ay hindi kilala sa pagiging malapit sa mga bata, lalo na sa mga hindi niya kaano-ano. Ngunit ngayon, may kakaibang tahimik sa kanyang kilos. Hindi siya ngumiti, ngunit hindi rin siya naging bastos. Tumalikod ito pagkatapos ng ilang saglit. Pakipasok na sila sa van. Dalhin na sa ospital. "Sundan ko kayo. May kailangan pa akong ayusin." Habang papalayo si Damian, hindi na siya muling lumingon kay Lyra. Pero bago ito sumakay sa isa pang sasakyan, tumawag ito gamit ang secure phone at may inutusan. "Hanapin mo ang buong background ng batang si Lyra. Apelyido, pamilya, pinagmulan. Gusto kong malaman kung anong klaseng bata yan." Utos ni Damian sa kausap sa linya. Hindi alam ni Lyra ang usapan. Pero sa puso niya, may naramdaman siyang hindi maipaliwanag. Parang hindi pa tapos ang kabanatang iyon sa kanilang pagitan. Sa ospital, habang nagpapahinga si Teresa, ilang bisita mula sa Filipino community sa LA ang dumalaw. Nagdala sila ng pagkain, bulaklak, at ang ilan ay nais ring makilala si Lyra. "Napakabait mo, Hija," sabi ng isa. "Hindi ko akalaing may ganitong bata sa panahon ngayon." "Hindi po naman ako bayani. Ginawa ko lang po ang tingin kong tama," sagot ni Lyra. Mahina ang boses. Tahimik siyang umupo sa sulok ng kwarto, pinagmamasdan ang bagong silang na sanggol na ipinangalan sa kanya. Pero sa tabi ng bintana, si Damian ay nakatanaw sa lungsod. Hawak ang isang report, may summary ng background ni Lyra. Nakalagay doon ang kanyang buong pangalan, edad, pangalan ng ina, at ang status ng kanyang ama na unknown. Habang binabasa niya ito, mahigpit ang pagkakakapit niya sa papel. Sa loob ng kanyang mata, hindi lang ito basta ulat. May bumabalik na alaala sa kanya. Isang tagpong matagal nang nakalipas, isang katulong, isang pagkakamali, isang alaala ng nakaraan na ayaw na niyang balikan. "Anak ng katulong," bulong ni Damian sa sarili, saka tumitig muli sa ulat. "Bakit na yun lang kita nakilala? Lyra, copy ends here." Makalipas ang 1 linggo ng gamutan at pamamahinga sa ospital sa Beverly Hills, na okay na ang kondisyon ni Teresa. Malakas na siya, nakakatayo na ng walang tulong, at masigla na rin ang batang si Skyler Delis Lyra Rodriguez na araw-araw ay binibisita ni Lyra sa nursery. Doon niya unang nasilayan ang sanggol na walang iniwang galos sa katawan. Tahimik itong natutulog. Tila ba walang anumang ideya na ang kanyang pagsilang ay isinabuhay ng isang batang halos kasing edad lang ng isang grade 5 student. Minsan, habang mag-isa si Lyra sa nursery at hawak-hawak ang maliit na kamay ng sanggol, tahimik siyang nagtanong sa sarili. Bakit parang napakalayo ng buhay ko dati sa kung nasaan ako ngayon? Sa totoo lang, hindi pa rin niya lubos maisip na ang dating simpleng batang tagawalis ng pasilyo sa mansyon ay naging bahagi ng isang kwento ng buhay at kamatayan na nasaksihan ng buong eroplano at ngayon ay pinag-uusapan na sa maraming bahagi ng mundo. Sa parehong araw, pumasok si Teresa sa nursery. Marahan ang lakad, ngunit may kakaibang sigla sa mukha. "Lyra," tawag niya. "Maari ba kitang makausap?" Tumango ang bata at sumunod. Sa isang private lounge ng ospital, naupo sila sa isang mahabang sofa habang may nurse na nakabantay sa pintuan. Tahimik si Teresa sa unang minuto. Tinititigan si Lyra na tila pinag-aaralan ang bawat himaymay ng kanyang mukha. "Alam mo, Lyra," wika niya, "simula ng araw na iligtas mo kami ng anak ko, parang hindi na ako makatulog nang hindi iniisip kung paanong babayaran ang ginawa mong kabutihan." "Wala pong dapat bayaran, ma'am," sagot ni Lyra. Marahan at may kababaang loob. "Ginawa ko lang po ang sa tingin ko ay tama." Napangiti si Teresa,
pero may bakas ng lungkot sa kanyang mata. Kakaunti na lang ang batang gaya mo ngayon. At ako, bilang isang ina, ay gusto kong matiyak na kahit paano, ang mga gaya mo ay magkaroon ng pagkakataong mabuhay na hindi palaging salat. Sa gabing ding iyon, ipinasya ni Damian na pauwiin sa Pilipinas sina Lyra at Aling Mila kasabay ng private flight ng kumpanya. Makakabuti na rin na makapagpahinga sila sa sariling bayan. Ayaw o ring lumaki ang gulo sa media, paliwanag ni Damian sa isang meeting kasama ang PR team ng Rodriguez Group. Ngunit bago sila umalis, inabutan ng abogado ni Damian si Aling Mila ng isang envelope. Doon ay may kontrata ng temporary relocation at educational grant para kay Lyra, isang opisyal na dokumento mula sa Rodriguez Foundation. Sabi ng abogado, huwag kayong mag-alala, walang kapalit ito. Hindi rin ito publicity stunt. Ibinigay ito ni Sir Damian bilang pagkilala at pasasalamat. Si Lyra po ay bibigyan ng tahanan, matrikula mula elementary hanggang kolehiyo, pati allowance. Gusto rin niyang magbigay ng pansamantalang maayos na tirahan sa Makati habang nagsisimula. Tagidilan si Aling Mila. Napayak siya, hawak-hawak ang envelope. Hindi ko po alam kung paano kami magpapasalamat. Hindi po kami sanay sa gantimpalang ganito. Hindi ito suhol, sagot ng abogado. Ito'y gantimpalang hindi hinihingi pero nararapat. Sa buong biyahe pauwi ng Maynila, tahimik si Lyra. Hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa dami ng iniisip. May bahagi sa kanya na masayang makakauwi na. Ngunit may isang maliit na boses sa loob na naglalakas ng pangarap. Paano kung kaya ko talagang tuparin ang pangarap kong maging nurse? Paano kung totoo na ang lahat ng ito? Pagdating nila sa Pilipinas, sinalubong sila ng ilang crew mula sa kumpanya ni Damian. Inihatid sila sa isang malinis at maaliwalas na apartment sa Makati. Maayos ang kama, may aircon, may sariling banyo at higit sa lahat, may maliit na silit-aklatan sa sulok. Doon ay may nakapatong na ilang medical books, notebook at pencil set. At sa ibabaw nito, may simpleng card para kay Lyra. Hindi mo kailangang maging mayaman para makatulong. Pero kapag may oportunidad, huwag mong sayangin. Si Ma'am Teresa po ang nagsulat? Tanong ni Lyra habang hawak ang card. Tumango si Aling Mila. Mukhang totoo nga ang sinasabi nilang. Minsan ang kapalaran, hindi dumadaan sa lakad, dumadaan sa eroplano. Doon nagsimula ang tahimik na pagbabagong buhay ni Lyra. Enroll siya sa isang exclusive school na may scholarship program. At habang papasok siya araw-araw, suot ang bagong uniforme at may dalang aklat, hindi niya kinakalimutang sumilip sa kalangitan. Diyan tayo lumipad, Nay! Sabi niya isang araw habang tinuturo ang himpapawid. Diyan ko unang naramdaman na hindi ako pangkusina lang, kundi pwede rin sa ospital. Ngunit hindi lahat ay natuwa sa pagbabagong iyon. May mga dati nilang kakilala sa lumang lugar na hindi makapaniwala sa inamo nilang pag-angat. May ilan pa na nagsabing baka ginagamit lang sila ng mga mayaman. Ngunit hindi ito pinansin ni Aling Mila. Hindi natin sila kailangang kumbinsihin. Basta gawin lang natin ang tama. Sa mga sumunod na buwan, tahimik ngunit matatag ang progreso ni Lyra. Minsan pag uwi mula eskwela, dadaan siya sa simbahan, isusulat sa notebook ang mga natutunan niya at patuloy na magbabasa tungkol sa mga emergency procedures. Alam mo ba? Sabi ng guru niyang si Miss. Regalado sa ang araw, may nag-sponsor ng donation sa school library natin. At isa sa mga request ay ang bumili ng mga bagong medical reference books para raw sa estudyanteng may hinaharap sa medisina. Kilala mo ba kung sino yon? Napangiti si Lyra. Hindi na niya kailangan ng sagot. Sa kabilang panig ng mundo, si Damian Rodriguez ay kasalukuyang nasa isang meeting room sa Singapore. Ngunit bago niya sinimulan ang presentasyon, binuksan niya ang kanyang tablet. May bagong email mula kay Teresa. Subject: She's doing well. Body: Lyra settled back in. I've never felt this proud of a child who isn't mine. She has something rare, heart and instinct. You said it yourself, Damian. You've seen that before, haven't you? P.S. You should tell her someday. The truth she doesn't know. Napatigil si Damian, pinikit ang mata. Isang malalim na buntong hininga ang lumabas mula sa kanyang dibdib.
Hindi pa panahon, bulong niya sa sarili. Pero malapit na. Makalipas ang 3 buwan mula nang bumalik sa Pilipinas, sina Lira at Aling Mila, tila unti-unti nang umaayon ang takbo ng kanilang buhay. Sa kabila ng simpleng pamumuhay, ramdam ang ginhawa, hindi marangya ngunit maluwag sa dibdib. Sa bawat pagpasok ni Lira sa bagong eskwelahan, baon niya ang simpleng panaginip at ang hindi malilimutang karanasan sa eroplano. Ngunit sa kanyang puso, alam niyang may malaking pagbabago pang parating. Isang bagay na mahirap sukatin, ngunit nararamdaman. Isang Sabado ng umaga, habang naghuhugas ng pinagkainan si Aling Mila, may kumatok sa kanilang pinto. Pagbukas niya, bumungad ang isang lalaking nakasuot ng itim na coat at may hawak na brown envelope. Magandang araw po. Ako po si Attorney Beltran, legal representante ng Rodriguez Group of Companies. Maaari po ba akong makausap tungkol kay Lira? Halos mabitawan ni Mila ang baso. Po, may problema po ba? Wala po, huwag po kayong mag-alala, sagot ng abogado. May nais lang pong iparabing ni Mr. Damian Rodriguez para sa inyong anak. Ipinatawag sila sa isang private office sa Makati, sa mismong gusaling pagmamay-ari ng Rodriguez Group. Sa loob ng silid, malamig ang air conditioning at maaliwalas ang paligid. Nakaupo na roon si Damian, seryoso ang ekspresyon habang pinagmamasdan si Lira na ngayon ay halos hindi na makatingin sa kanya. Kamusta na ang eskwela? Tanong ni Damian, malamig ngunit hindi bastos ang tono. Maayos naman po, sagot ni Lira, marahang yumuko. Tumamo si Damian, saka inilabas mula sa sobre ang ilang papel. Lira, Mila, gusto ko sanang iparating ang isang alok. Hindi ito utang na loob. Ito ay isang pasasalamat, ngunit higit pa riyan, isang paniniwala sa potensyal. Nabigla ang mag-ina nang ipresenta ng abogado ang nilalaman ng dokumento, isang komprehensibong scholarship grant mula elementarya hanggang kolehiyo, kasama ang school allowance, medical support at housing maintenance ng kanilang tinitirhan sa loob ng susunod na 12 taon. Hindi lang basta edukasyon. Sa ilalim ng kontrata, kasama rin ang mentorship program na magbibigay kay Lira ng exposure sa iba't ibang medical institutions sa Metro Manila at abroad. Napaupo si Aling Mila, hindi makapaniwala sa nakikita. Hindi ko po alam kung dapat ko ba itong tanggapin. Napakabigat po nito, Sir Damian. Walang hinihinging kapalit, sagot ni Damian. Wala kaming kukunin, walang itatali. Kung sakaling ayaw nyo, uunawain ko. Pero kung tatanggapin ninyo, ipapangako ko na walang sino man ang makakabastos o makakagambala sa inyo. Tahimik si Lira. Sa kanyang isipan, bumabalik ang lahat. Ang pagbubuntis ni Ma'am Teresa, ang sanggol, ang kanyang paghawak sa buhay ng iba. At ngayon, ang posibilidad na maging higit pa sa kung sino siya ngayon. Ngunit naroon pa rin ang kaba. Bakit po ako? Bakit hindi na lang po ako hayaan mag-aral ng normal? Napatingin si Damian sa kanya. Sa unang pagkatataon, bahagyang lumambot ang kanyang tinig. Dahil sa dinami-dami ng pwedeng tumayo noon sa gitna ng eroplano, ikaw ang tumindig. Hindi kita pipilitin. Pero minsan sa buhay, may mga pagkakataong hindi natin hinihingi, pero ibinibigay ng tadhana. Kung iiwasan mo yon, baka hindi na bumalik. Nagkatitigan silang dalawa. Si Damian, tila nahuhulog sa sariling pagninilay, habang si Lira ay pinipilit intindihin ang lalim ng mensahe. Sa dulo ng pagpupulong, sinabi ng abogado, pwede niyong pag-isipan muna, wala pong pressure. May 3 linggo kayo para magdesisyon. Pagka-uwi, hindi mapakali si Lira. Habang naglalabas si Aling Mila, napaupo siya sa tabi ng balde at napabuntong hininga. Nay, kung sakaling tanggapin natin to, hindi po ba parang masyado nang malayo sa kung sino ako? Umupo si Mila sa tabi niya, basa pa ang kamay sa sabon. Anak, walang masama sa pag-angat. Ang masama lang ay kung palimutan mo kung saan ka nanggaling. Hindi naman tayo magbabago. Titingala lang tayo, pero nakalapat pa rin ang paa sa lupa. Paano po kung hindi ako maging magaling sa huli? Tanong ni Lira, halos pabulong. Paano kung mas magaling ka pa pala sa iniisip mo? Sagot ni Mila, sabay haplos sa buhok ng anak. Sa sumunod na linggo, bumalik sila sa opisina ni Damian. Kasama pa rin ang abogado. Tahimik si Damian habang pinagmamasdan si Lira na hawak ang kontrata, hindi pa pinipirmahan.
Sir, wika ni Lira, marahang tumayo. Tatanggapin ko po ang alok nyo. Hindi dahil gusto kong bayaran ang utang na loob, kundi dahil gusto ko pong tuparin ang pangarap ko. Pangarap ko pong maging nurse o doktor balang araw. Hindi po dahil may utang ako sa inyo, kundi dahil may utang po ako sa sarili ko. Saglit na tumahimik ang silid. Tumango si Damien. Yan ang gusto kong marinig. Nagpalakpakan ang mga staff sa silid. At sa araw ding iyon, pinirmahan na ni Lira ang scholarship grant. Isang papel na magsisilbing pinto sa kinabukasang hindi niya kailanmang inakala. Bago sila umalis, tinanong ni Damien si Lira, "Lira, gusto mo bang maging nurse o baka mas higit pa?" Napangiti ang bata. Hindi ko pa po alam kung anong eksaktong landas, pero alam ko pong gusto kong tumulong. Kung saan man yon, susundan ko po. Sa kanyang pagtayo mula sa upuang iyon, naramdaman ni Lira ang bigat ng bagong responsibilidad. Hindi na siya basta batang anak ng katulong. Isa na siyang tagapagligtas ng buhay, isang saksi ng himala, at ngayon, isang binigyang pag-asa. Lumipas ang halos 2 buwan mula nang tanggapin ni Lira ang scholarship mula sa Rodriguez Foundation. Ang lahat ay tila mabilis na umikot. May mga bagong aklat, bagong uniforme, at bagong takdang aralin araw-araw. Sa kanyang murang isipan, naninibago siya sa lahat ng bagay. Hindi dahil sa hirap, kundi dahil sa sobrang layo nito sa dati niyang kinamulatan. Ngunit kasabay ng biyayang ito, dumating ang isang malaking desisyon sa kanilang pamilya. Ang pansamantalang pag-alis ng kanyang ina sa Makati upang muling bumalik sa probinsya. Ayon kay Aling Mila, kailangan niyang asikasuhin ang mga natitirang lupaing minana ng kanyang kama sa Bulacan. At gusto rin nitong makapagpahinga mula sa ilang taon ng pagtatrabaho. "Anak, hindi ko naman sinasabing iiwan kita ng tuluyan." Paliwanag niya isang gabing kumakain sila sa maliit na hapag sa apartment. "Pero gusto ko ring masubukang tumayo mag-isa. Nasa edad na rin ako. At ikaw ay lumalaki na. Kaya mo na to." Pero malungkot ang tono ni Lira habang hawak ang tinidor. "Hindi po ba mas okay kung magkasama pa rin tayo? Di po ba't kayo ang dahilan kung bakit ko ginagawa to lahat?" Ngunit ngumiti lamang ang ina niya. "Ganyan talaga ang buhay, anak. Minsan kailangan nating magkahiwalay saglit para lumawak ang pagtingin natin sa mundo. Hindi ka ko iiwan. Basta tandaan mo, sa bawat desisyon mo, laging may dasal akong kasabay." Naiyak si Lira sa yakap ng kanyang ina, ngunit pinilit niyang maging matatag. At sa mga susunod na araw, inihatid niya ito sa bus terminal, habang sa dibdib ay may nakaipit na sulat. "Para sa panahon na pakiramdam mong nag-iisa ka." Simula noon, mag-isa na niyang hinarap ang araw-araw, mula paggising, paghahanda ng baon, at pagbiyahe papuntang eskwelahan. Unti-unti siyang nasanay. Sa eskwelahan, lalo siyang nakilala bilang tahimik ngunit matalinong bata. Kahit sa mga asignaturang hindi pa sakop ng medisina, kitang-kita ng mga guro ang kanyang talino at pagiging mapagmasid. Isang araw, pinatawag siya ng kanilang prinsipal. "Lira, bungad ng matandang ginang, may ipapakita ako sa iyo." Ipinakita nito ang isang liham mula sa isang international NGO na konektado sa Rodriguez Foundation. Naka-address ito kay Damian, ngunit binanggit ang pangalan ni Lira bilang isa sa mga napiling bata upang isama sa isang academic immersion program sa New York, sa ilalim ng isang health and science partnership para sa gifted students. "Hindi ko po alam kung ako ba talaga ang nararapat doon," sagot ni Lira habang nanginginig ang kamay sa liham. "Baka po may mas karapat-dapat." "Bakit hindi ikaw?" tanong ng prinsipal, seryoso. "Ilang ulit mo nang pinatunayan na hindi ka ordinaryong bata, hindi lang dahil sa pangyayari sa eroplano, kundi sa araw-araw mong pagpupursige." Sa gabing iyon, muling binasa ni Lira ang sulat ng kanyang ina. Sa isang bahagi nito nakasulat, "Kung darating ang araw na haharap ka sa desisyon na maglalayo sa atin, piliin mo ang pag-abot ng pangarap. Ang paglayo ay hindi laging paggawala. Minsan ito'y paraan ng Diyos para palawakin ang yakap natin sa mundo." Ilang linggo ang lumipas at lumipad na si Lira patungong New York kasama ang 3 iba pang iskolar mula sa iba't ibang bahagi ng Asya. Doon siya inilagay sa isang private dorm sa loob ng Medical High School campus sa Brooklyn. Malamig ang hangin, mataas ang mga gusali, at ang bawat sulok
ay tila ibang planeta sa dati niyang kinalakhan. Ngunit hindi siya nagpadala sa takot. Nahanap niya agad ang kanyang sarili sa mga librong medikal, sa mga laboratory activities at sa mga health outreach programs kung saan sila mismo ang tumutulong sa mga batang walang access sa healthcare. Tuwing gabi, tinitingala niya ang mga ilaw ng Manhattan mula sa bintana. Doon niya madalas basahin ang mga email ni Ma'am Teresa. Oo, si Teresa pa rin, na ngayon ay nasa recovery stage matapos ang isang minor heart episode. Lyra, balang araw gusto kitang makasama muli. Kung pwede nga lang sa anak ko, ikaw ang maging ate. Hindi mo alam kung gaano kahalaga ka sa amin. Hindi man nila madalas makausap si Damian, nararamdaman pa rin ni Lyra ang impluwensyang iyon. May mga padalang libro mula sa isang anonymous donor. May biglaang funds para sa kanyang lab equipment. At minsan, may lihim na paalala mula sa kanilang admin. Mr. R checked in on your performance again. He said, "Tell her to focus. She was made for this." Lumipas ang 3 taon. Dalagita na si Lyra. Mas matangkad, mas tahimik, mas palaban. Ngunit isang araw, habang busy siya sa isang community outreach sa Bronx, dumating ang isang tawag mula sa Pilipinas. Tumawag ang abogado ng Rodriguez family. Lyra, kailangan mo munang bumalik sa Pilipinas. Si Ma'am Teresa, nasa ospital. Delikado ang lagay. Biglang tumigil ang mundo ni Lyra. Hindi niya alam kung ano ang mararamdaman. Takot, lungkot o guilt. Nawala siya sa tabi ng ginang na naging tulay ng pagbabago ng kanyang buhay. Sa eroplano pa uwi, tila bumalik ang lahat ng alaala. Ang unang biyahe, tang panganganak sa himpapawid, ang unang iyak ng sanggol, at ang titig ni Damian na puno ng tanong. Paglapag niya sa NAIA, sinalubong siya ng isang private car. Hindi siya dumaan sa karaniwang pila. May nakatalagang tauhan ang pamilya Rodriguez para sa kanya. Pagdating sa ospital, agad siyang dinala sa ICU wing. Doon niya nakita si Teresa. Payat, maputla ngunit gising. Lyra, mahina ang boses ng ginang. Lumapit si Lyra, hinawakan ang kamay nito. "Ma'am, ako po to." Gumiti si Teresa, bahagyang lumuluha. "Ikaw talaga, kahit ilang taon pa ang lumipas, ikaw pa rin ang huli kong gustong makita." Pinisil niya ang kamay ni Lyra. "Ikaw ang unang humawak sa anak ko. Ngayon, gusto kong ikaw ang huling humawak sa akin." Muling pumatak ang luha ni Lyra, hindi bilang bata na galing sa likod ng mansyon, kundi bilang isang dalagitang lumaki sa biyaya at tapang. Isang batang naging saksi sa buhay at ngayon ay haharap na naman sa isang napipintong pagkahula. Makalipas ang 2 linggo mula nang mailibing si Teresa sa isang pribadong memorial park sa Tagaytay. Bumalik si Lyra sa New York hindi bilang estudyanteng nangangarap pa lamang, kundi bilang isang dalagitang nagluluksa sa pagkawala ng taong malapit sa kanyang puso. Sa huling araw ni Teresa, siya ang huling nakahawak sa kamay nito. Gaya rin nang siya ang unang humawak sa anak nito, 3 taon na ang nakalilipas sa ere. Habang lumilipad muli patungong Amerika, malapit nang magsimula ang huling taon ng kanyang International Medical High School program at ramdam niya sa sarili ang matinding pananabik at responsibilidad na hindi lang simpleng edukasyon ang dala ng pagbalik niya. May iniwang habilin si Teresa bago ito na maalam. "Ipagpatuloy mo ang ginagawa mo, Lyra. Hindi para sa akin. Para sa mga batang kagaya mo na walang boses pero may puso." Pagdating niya sa campus sa Brooklyn, sinalubong siya ng kanyang dorm advisor na si Miss Caroline. "Lyra," ani nito, "we've missed you here. The dean wants to meet with you first thing in the morning." Kinabukasan, hindi pa man sumisikat ang araw, naglakad na si Lyra sa kahabaan ng pasilyo ng gusali ng administration. Sa dibdib niya ay dala ang kalmadong tapang na mahigit 3 taon ng hinuhubog ng tadhana. Sa loob ng opisina ng dean, bumungad sa kanya ang isang lalaking may suot na itim na coat at silver-rimmed glasses. "Miss Lyra Dalisay," ani ng dean, nakangiti, "your instructors have told me a lot about you. Top marks in both theory and application. Excellent in trauma simulations, and perhaps the youngest to complete our pediatric emergency track." Namula si Lyra, hindi dahil sa hiya kundi dahil sa gulat.
I just really try my best, sir. Tumango ang dean. That's why we've nominated you to join a rare immersion, a 6-month mentorship at Harlem General Hospital under the supervision of Dr. Eliza Hargrove. You'll be shadowing her, and if she approves, you'll be cleared to assist during actual pediatric emergency cases. Napapitlag si Lira. Pediatric? Trauma cases po? Yes, sagot ng dean. You've been selected not only because of your skill, but because of your compassion. Doon niya napagtanto. Ang lahat ng pinagdaanan niya ay hindi lang para sa papel o parangal. Lahat ng sakit, lahat ng gabi ng pag-iisa, ang pagkakalayo sa ina, at pati na rin ang pagkawala ni Teresa ay naging tuntungan ng mas mataas pang layunin. Sa mga sumunod na linggo, sinimulan na ni Lira ang kanyang immersion sa Harlem General Hospital. Kasama ang iba pang piling estudyante mula sa iba't ibang bansa. Araw-araw siyang nagbibihis ng light blue scrub suit, hawak ang clipboard, at laging may maliit na bag na may laman niyang stethoscope, alcohol spray, at emergency chart pad. Hi, I'm Dr. Hargrove, bati ng isa sa pinakarespetadong pediatric trauma surgeon sa ospital. They say you once helped deliver a baby on a plane. Is that true? Opo, sagot ni Lira, bahagyang nahihiya. Pero hindi po ako ang tunay na nagligtas. Diyos lang po. Ginamit lang po ako. Mumiti si Dr. Hargrove, tila hindi sanay sa ganong klaseng kababaang loob. I hope your humility doesn't keep you from knowing your worth, Lira. Confidence saves lives too. Simula noon, sinama siya ni Dr. Hargrove sa bawat real-time emergency case sa ER. May batang inatake ng hika sa eskwelahan, may sanggol na nalunok ang butones, may batang natapilok sa playground at kinailangang i-assess agad ang spinal movement. Tuwing may pagkakataon, inilalapit siya ng mga nurse sa mga pasyente. Lira, kayang-kaya mo to, wika ni Nurse Joy, isang Filipina na matagal nang nagtatrabaho sa New York. Sino pa ba ang mas may malasakit sa bata kundi ang isang batang minsan na ring tumulong sa buhay? Tuwing uwian, kinatahak ni Lira ang Central Park. Pauwi, nilalakad ang malamig na gabi habang pinagmamasdan ang mga pamilyang magkaakbay. May kirot pa rin sa kanyang puso, lalo na tuwing naaalala niya ang ina na naiwan sa Pilipinas at si Teresa na hindi na muling makakapanood ng paglago niya. Isang gabi habang kumakain ng ramen sa dorm canteen, tumunog ang kanyang email. Mula ito sa isang pangalang hindi niya inaasahan, Damian Rodriguez. Subject, pangako ng isang ama. Message, Lira, Teresa always said she wanted to tell you something before she passed, but I think she never had the courage. You've grown into someone she was proud of. You are not just a miracle worker on that plane. You are proof that fate chooses the right people, even if they come from the most unlikely places. I owe you many things, but more than anything, I owe you the truth. Let me know when you're ready to hear it. D. Natigilan si Lira. Tumigil ang kutsara sa kanyang bibig. Mabilis ang tibok ng kanyang dibdib. Ano kaya ang ibig sabihin ni Damian? Anong katotohanan ang hindi nasabi ni Teresa? Sa mga susunod na araw, hindi na niya mapigilan ang pag-usisa. Bumalik siya sa mga lumang sulat ni Teresa, sa mga email nito, at kahit sa mga lumang larawan nilang tatlo, siya, si Teresa at si Skylar. Sa isang photo na kinuhanan sa ospital, napansin niya ang isang bagay. Nasa kamay ni Damian ang isang maliit na locket na hawak-hawak din ng kanyang ina sa isang lumang litrato sa Pilipinas. Hindi kaya bulong niya. Isang linggo bago matapos ang immersion. Habang nasa pantry ng ospital, tinanong siya ni Dr. Hargrove, "Do you ever think of going back home?" Saglit na natahimik si Lira. Hindi ko po alam kung alin na ang masasabing home, pero kung babalik man ako, gusto kong dala ko na ang sarili kong kakayahan. Hindi lang ang alaala ng pangyayari sa eroplano. Nagbuntong hininga ang doktora. Then perhaps it's time you ask for the answers you've always deserved. Gabi-gabi, paulit-ulit sa isipan ni Lira ang tanong, sino pa talaga ako sa buhay ng pamilyang Rodriguez? Bakit ganoon kalalim ang koneksyon ko sa kanila? At higit sa lahat, ano ang sinasabi ng utang na sinasalita ni Damian? Sa New York, umuusok ang hangin ng taglamig, habang sa puso ni Lira, may apoy ng tanong na hindi mapapatay hanggang hindi niya naririnig ang katotohanan. At sa kanyang paningin sa himpapawid, kung saan siya unang nabing saksi ng isang milagro,
Naisip niya, doon nagsimula ang lahat. Baka doon din dapat ako muling pumalik. Ang pag-uwi ni Lyra sa Pilipinas ay hindi nakatulad ng mga nakaraan. Kung noon ay dala niya ang kaba at pangarap, ngayon ay dala na niya ang bigat ng tanong. Ano ang tunay niyang ugnayan sa pamilya Rodriguez? Sa puso niya ay may tinig na paulit-ulit bumubulong na mga hindi pa nasasagot. Ang lihim na tila isinusumpa ng katahimikan ni Damian at ang mga gabing hindi na naibahagi ni Teresa. Paglapag niya sa NAIA, hindi media o crew ang sumalubong sa kanya, kundi isang pribadong ambulansya na may bitbit na logo ng Rodriguez Medical Foundation. Tumango sa kanya ang driver at sabay sabing, "Dadalhin ka po namin sa Taguig Medic." Nakapingin siya sa bintana habang dumadaan ang mga tanawin ng lungsod na tila mas masikip, mas maingay, mas buhay kaysa sa mga lansangan ng New York. Sa kanyang isipan ay gumuguhit ang imahe ng mukha ni Teresa. Nakangiti, humihiling, humihingi ng kapatawaran. Pagdating sa ospital, diretso siyang dinala sa isang VVIP suite sa ikatlong palapad. Pagbukas ng pinto, bumungad sa kanya ang siluetang pamilyar, si Damian. Nakaupo sa gilid ng kama ni Teresa. Ngunit walang Teresa na hinihintay doon. Sa halip, ang kama ay may larawan ni Teresa sa gilid, kandila at mga puting bulaklak. "Pasensya ka na," ani Damian nang marinig ang yabag ni Lyra. "Dito ko dinala ang mga labi niya matapos ang libing." Wala akong ibang lugar na mas nararapat alalahanin siya kundi kung saan siya huling lumaban para mabuhay. Napahinto si Lyra sa pinto. Nanginginig ang dibdib. "Sir, bakit ninyo po ako pinatawag?" Tumayo si Damian. May hawak siyang isang maliit na envelope. "Hindi ko na dapat patagalin. Nais kong malaman mo ang totoo. Ito ang sulat ni Teresa bago siya namatay." Marahan niyang iniabot iyon kay Lyra. Kinabahan siya sa bawat pagbukas ng sobre. Sa loob, nakasulat sa kamay ni Teresa, "Lyra, anak, patawarin mo ako kung hindi ko agad ito nasabi. Pinili kong huwag na lang guluhin ang mundo mo. Ngunit alam kong darating ang araw na may karapatan kang malaman. Hindi ka lang basta bata na tumulong sa akin. Isa kang bahagi ng buhay namin. Dahil bago ko pa man makilala si Damian, alam kong may bahagi na siya ng buhay mo." Biglang nabitin ang paghinga ni Lyra. Tumingin siya kay Damian. "Anong ibig sabihin ito?" tanong niya, nanginginig ang tinig. Napaupo si Damian, waring hirap magsalita. "Lyra, may isang pagkakataon, maraming taon na ang nakalipas, na nagkamali ako. Bata pa ako noon. Sa sobrang paghahanap ko ng sarili, nakalimot ako sa responsibilidad. Nakilala ko ang isang babaeng masipag, tahimik, at walang ibang hangarin kundi ang mabuhay ng marangal. Siya si Mila, ang iyong ina." Hindi makapagsalita si Lyra. Parang biglang naglaho ang lahat ng ingay sa paligid. Tanging tibok ng kanyang puso ang naririnig niya. Dahan-dahang binalikan niya sa isip ang mga alaala, ang mga pagkakataong tinatanong niya ang ina kung sino ang kanyang ama, ang laging malungkot na sagot, ang mga palusot na wala na siya, at ang mga tanong na hindi na inulit. "Bakit hindi niyo po sinabi?" Halos pabulong na usal ni Lyra. "Dahil wala akong karapatang sabihing ama ako sa isang batang hindi ko man lang tinulungan habang lumalaki." Sagot ni Damian, halos hindi makatingin ng diretsyo. "Takot ako, nahihiya ako, at sa bawat taon na lumipas, lalo lang akong naging duwag." Umiyak si Lyra, hindi dahil sa galit lamang, kundi dahil sa bigat ng katotohanang pilit na isiniksik sa isang sulok ng kanyang pagkatao. Kaya pala kahit hindi nyo sinasadya, parati nyong tinitingnan ako na parang kilala nyo ako. Kaya po pala hindi nyo ako pinabayaan kahit kailan. "Lyra," sabat ni Damian, "maaring huli na para sabihin ko ito bilang ama. Pero hindi pa huli para tuparin ang nararapat mong matanggap. Hindi bilang bayani ng anak ko, kundi bilang anak ko mismo." Tumayo siya, binuksan ang drawer at inilabas ang isang pirmahang dokumento. "Kung papayag ka, gusto kong irehistro ka bilang legal na anak. Hindi para palitan ang pagkatao mo, kundi para formal kong tanggapin sa harap ng batas ang matagal ko nang iniiwasan sa puso." Pero umiling si Lyra. "Sir,
Hindi ko po kailangan ng apelido ninyo. Napatigil si Damian. Anong ibig mong sabihin? Hindi ko po kailangan ng pangalan para kilalanin ang sarili ko. Hindi ako naging matatag dahil sa Rodriguez. Naging matatag ako dahil sa pag-aalaga ni inay, sa mga librong pinulot ko sa basura, at sa mga panalangin iniyak ko gabi-gabi. Pero salamat po sa katotohanan. Hindi ko ito isusuka. Umiyak si Damian. Sa unang pagkakataon, umiyak siya. Hindi bilang CEO, hindi bilang biyudo, kundi bilang isang amang matagal na pinagsarhan ang sarili sa pag-ibig. Lumipas ang ilang araw, inalok ni Damian si Lyra ng pagpipili ang universidad kahit saan sa mundo. Ngunit nanatili ang sagot ng dalagita. Gusto ko pong magtapos sa Pilipinas. Muling bumalik si Lyra sa dati nilang apartment, pero ngayon ay mas malaki, mas maayos at kasama na muli ang kanyang ina. Inayatap siya ni Mila ng mahigpit nang malaman ang lahat. Anak, pinili kong itago yun dahil gusto kong hindi mo makita ang sarili mo na may utang sa sinuman. Gusto kong lahat ng mararating mo, alam mong galing yan sa sarili mong paghihirap. Ngunit ngumiti si Lyra. Wala pong masama sa pag-alam ng katotohanan, Nay. Dahil kung hindi ko ito nalaman, baka mamuhay akong may kulang. Ngayon, buo na ako. At sa gabing iyon, habang magkatabi silang mag-ina sa ilalim ng kisame ng tahanang dati tahimik, ngayon ay puno na ng liwanag. Nagpasalamat si Lyra sa Diyos, hindi dahil sa kayamanan o pangalan, kundi dahil sa wakas, wala na siyang tanong na hindi kayang sagutin. Malakas ang patak ng ulan nang sumapit si Lyra at ang kanyang ina sa marble-lined lobby ng Rodriguez Corporate Tower. Umahampas ang tubig sa salaming pader. Bawat patak ay tila kumpas ng tambol na humihimok sa dibdib ni Lyra na humataw ng mas mabilis. 2 linggo pa lamang ang nakalilipas mula ng ilibing si Teresa. Ngunit heto na naman siya, nasa gitna ng isang karanasang kasing bigat ng burol at kasing tindi ng hiwagang ibinunyag ng tadhana. Sabi nila, top floor daw tayo pupunta, pabulong na sabi ni Aling Mila. Pilit pinapakalma ang sariling inig habang pinipisil ang basang payong. Anak, huminga ka muna. Huminga nga si Lyra, ngunit ramdam niyang kahit anong pagbuga ng hangin ay hindi na nakapapawi sa naiipong kaba. Kaba na sinabayan ng tanong, ano pa kaya ang natitira sa lihim na pamilyang ito? Wala pang 1 buwan mula nang malaman niya ang tunay niyang pinagmulan. Ngayon, ipinapatawag na naman siya ni Damian sa mismong opisina nito at sa gitna pa ng bagyo. Sa sandaling bumukas ang elevator, humalimuyak ang halong amoy ng mamahaling kahoy at malamig na cherry blossom diffuser. Sa dulo ng hallway, nakasindi ang isang lampara na may malamyos na liwanag na wari bang sinusubukang gawing banayad ang paparating na unos ng usapan. Pagbukas ng pinto ng executive boardroom, naroon si Damian, nakatayo sa tabi ng floor-to-ceiling window, nakatalikod, nakatingin sa maitim na ulap na ilamenjaryong kumakain sa kalangitan ng Maynila. May hawak siyang envelope na kulay sambulawan. Sa di kalayuan, naroon ang family attorney at si Father Santiago, ang paring nagbinyag kay Skylar ilang taon na ang nakalilipas. Salamat sa pagpunta ninyo sa ganung oras, mahinang bati ni Damian, hindi pa rin lumilingon. Alam kong pagod pa kayo, lalo na kayo, Lyra. Pero kailangan nating tapusin ang iniwan ni Teresa. Umupo sila sa mahogany conference table. Si Lyra sa gitna, si Aling Mila sa kanan, at si Damian sa unahan. Sa katahimikan ng silid, ang tanging maririnig ay ang tik-tak ng vintage wall clock at ang pag-ulan sa labas. Ibinigay ni Damian ang sobre sa abogado at malumanay nitong binuksan iyon habang sumisinok ang kaba ni Lyra. Bago pumanaw si Mrs. Teresa, nagsulat siya ng huling liham, paliwanag ng abogado. Sa gabing alam niyang mahina na ang puso niya, pinakiusap niyang iparating ito sa batang humawak sa kanyang kamay sa eroplano. Iyan po ang nakasaad sa sulat. Kuminang ang mga mata ni Lyra. Hindi na niya napigilan ang pagpintig ng lalamunan. Umuusok ang kaibuturan niya sa halo-halong lungkot at paninibago. Hinila niya ang liham. Naka-engrave sa stationery ang pinong inisyal na TR. Mahal kong Lyra, kung nababasa mo ito, alam kong hindi ko na nagawang yakapin kang muli. Pero maalam ang langit. Ikaw ang milagro sa buhay ko.
Hindi lang ako iniligtas noong nasa ulap tayo. Iniligtas mo rin ako mula sa takot na hindi ko masusuklian ang kabutihan ng mundo. Kaya nais kong gawin kong legal ang matagal ko nang nararamdaman, ang ituring kang anak. Damien at ako ay nag-usap. Kung nanaisin mo, gusto naming ampunin ka sa pamilyang Rodriguez. Ngunit kung pipiliin mo namang manatili sa pangalang Dalisay, o gagalang namin iyon. Ang mahalaga ay alam mong mayroon kang tahanan sa amin hanggat nabubuhay kami. Pasensya na kung naiwan kitang may tanong. Sana hindi takot o utang na loob ang pumili para sa'yo, kundi ang dignidad na una kong nakita sa iyong mga mata. Nagmamahal, Teresa. Pinid ang bibig ni Lyra. Nangingilid ang luha na bumababa sa pisngi gaya ng patak ng ulan sa bintana. Hinawakan siya ng mahigpit ni Aling Mila sa balikat, ngunit walang salitang lumabas sa alinman sa kanila. Tumayo si Damian, lumalapit. Hawak ang isa pang dokumento. Lyra, ito ang adoption petition. Pinirmahan na ni Teresa bago siya na maalam. Sa totoo lang, hinihintay ko lang ang kagustuhan mo. Kanina pa umiikot sa isip ko, dapat bang itulak ko ito? Pero ngayon, handa akong tanggapin kahit anong desisyon mo. Huminga siya ng malalim, saka tumingin sa attorney at sa pari. Kung ayaw mo, walang masama. Kung gusto mo, ngayong gabi maaari nating simulan ang legal na proseso. Doon nakita ni Lyra ang hindi niya naisip na makikita. Umiyak si Damian. Walang patak ng ulan na makakapalit sa luhang bumagsak sa pisngi ng kilalang negosyante. Isa kang Rodriguez na yon. Aniya, paos. Kung nanaisin mo, anak, matagal na kitang minahal sa puso ko kahit bago ko pa naisaayos ang mga pagkukulang ko. Nanginginig ang kamay ni Lyra. Hindi pera ang nakataya rito, kundi pangalan at dangal, at ang pinagsusunog niya ng kilay tuwing gabi upang patunayan sa sarili na may sariling lakas siya. Sa sulok ng mata, nakita niya ang imahe ng sarili sa eroplano. Payat na batang nanginginigid habang inililigtas ang buhay. Naalala niya ang mga panahong tinutukso siya ni Boboy, ang mga gabing iniiyakan niya ang pangarap, ang mga nota ng lungkot at galak sa buhay ng isang anak katulong. Iyon bang biglang mawawala dahil lang sa bagong apelido? Sir, halos bulong niyang wika. Pinupunasan ng luha. Mahal ko po kayo bilang taong nagtiwala sa akin, bilang taong minahal ni Teresa. Pero ang pinakamahalaga po sa akin, maging totoo ako sa kung saan ako nagsimula. Huminga siya ng malalim, saka tumingin kay Aling Mila. Nay, hindi naman mababago ng papel kung gaano mo ako minahal, di ba? Umiling si Mila, ngunit may ngiti, bagaman luhaan. Anak, kahit anong apelyido mo, isa ka lang. Ikaw pa rin. Nasa iyong puso kung sino ka. Bumaling si Lyra kay Damian. Kung tatanggapin ko po ang apelyido nyo, hindi ko po iiwan ang pagiging Dalisay. Pwede bang maging Rodriguez sa batas, pero manatiling Dalisay ang puso? Humigpit ang luha sa mata ni Damian, ngunit napangiti siya. Kahit anong gusto mo, anak. Ang mahalaga, alam mong may tatay kang handang humingi ng tawad at magmahal. Ipinikit ni Lyra ang mata, waring nakikipag-usap sa yumaong Teresa sa gunita. Pagdilat niya, huminga siya ng malalim, at sa unang pagkakataon buhat ng ibunyag ang lahat, tumayo siya ng walang takot. Handa po ako, ama. Bigkas niya. At sa salita niyang iyon, humagulhol si Damian. Niyakap siyang mahigpit. Habang pumalakpak ng marahan si Father Santiago at lumapit ang abogado upang pirmahan ang petisyon ng pag-aampon. Sa labas, tila humina ang bagyo, para bang ang kalangitan na ilang oras ding nagbubuhos ng luha ay nakipagdalamhati at ngayoy nakipagdiwang sa pagsilang ng bagong yugto sa buhay ni Lyra Dalisay Rodriguez. Lumipas ang isang buwan mula nang formal nang i-adopt si Lyra bilang legal na anak ni Damian Rodriguez. Sa mata ng batas, isa na siyang Lyra Dalisay Rodriguez. Ngunit sa bawat pagkakataong tinatawag siya ng mga taong nakapaligid sa kanya, marahan siyang ngumiti at marahang sasagot. Lyra lang po, hindi mahalaga ang apelyido. Ang mahalaga, yung pinaghirapan. Sa loob ng Rodriguez Estate sa Tagaytay, kasalukuyang inayos ang guest wing na pansamantalang titirahan ni Lyra tuwing bakasyon. Ngunit, mas pinili niyang manatili pa rin sa maliit na apartment sa Makati kasama ang kanyang ina,
Kahit pa ilang ulit siyang inalok ng bagong bahay ni Damien, mas masarap pa rin pong uminom ng kape sa lugar na may pinagmulan ang bawat lamat ng baso. Pabirong sagot ni Lyra isang araw nang tanungin siya ng isang architect na kaibigan ng ama. Ngunit hindi ibig sabihin ay lumayo siya sa pamilya Rodriguez. Sa katunayan, mas naging bukas ang relasyon nila, hindi batay sa pagkakasangkot sa kayamanan, kundi sa respeto sa piniling direksyon ni Lyra bilang isang independent scholar. Isang hapon habang nasa UP Manila siya para sa orientasyon ng kanyang pre-med program, tinawag siya ng dean. Miss Dalisay Rodriguez, nakangiting body ng babae. I've been informed that you declined the family privilege to enroll directly through our VIP academic track. Totoo ba ito? Tumango si Lyra, kampanting sagot. Opo ma'am, nais ko pong pumasok sa regular admissions process. Gusto ko pong maranasan ang pinagdadaanan ng karamihan. Kung gaganda man po ang landas ko, gusto ko pong alam kung pinaghirapan ko ito. Matapang ka, ani ng dean. Hindi lahat kayang tumanggi sa pribilehiyo. Napangiti si Lyra. Baka po kasi pag nasanay ako sa shortcut, nakalimutan ko kung paano ang tunay na paglilingkod. Sa paglipas ng mga buwan, naging isang modelo si Lyra ng determinasyong walang iniwanan. Kahit may kaya na siyang pamilya, hindi siya kailanman nagyabang. Sa halip, tinutukan niya ang mga medical mission ng eskwelahan. Nagsimulang magturo ng basic first aid sa mga public high school students tuwing weekend at ginugol ang libreng oras sa community health programs sa mga barangay ng Tondo at Payatas. Bakit mo ginagawa to, anak? Tanong ni Aling Mila isang gabi habang sabay silang kumakain ng munggo at galunggong. Hindi mo na kailangang magsakripisyo ng ganito. Pwede ka namang mamuhay ng komportable. Ma, hindi po to sakripisyo, sagot ni Lyra habang inaayos ang mga gamit niya sa bag. Ito po ang paraan kong bumawi sa mundo. Ang dami pong taong wala man lang tsansang marinig ang kwento nila. Kung hindi ako babalik sa kanila, parang sayang lahat ng tulong na dumating sa atin. Pinalot ng katahimikan ng kwarto. Sa sulok, umiindak ang bentilador habang ang mga libro ay nagsisiksikan sa lumang estanteng yari sa plywood. Ngunit sa gitnang simpleng kwarto, nagniningning si Lyra. Hindi sa alahas o mamahaling gamit, kundi sa uri ng paninindigan na bibihira sa kahit sino mang kilalang tao. Sa kabilang banda, si Damian ay patuloy na tahimik, ngunit aktibo sa pagsuporta sa mga plano ni Lyra. Hindi man siya madalas magsalita, pinaparamdam niya ang kanyang pagkalinga sa pamamagitan ng mga maliliit ngunit makabuluhang aksyon. Padalang medical journals, sponsorship sa mga provincial health caravan, at pagdalo sa bawat public speaking engagement ng anak. Palaging nasa likod lang ng audience, tahimik, ngunit nandoon. Isang araw, sa pagdiriwang ng anibersaryo ng Teresa Rodriguez Foundation, inimbitahan si Lyra bilang keynote speaker. Sa harap ng mahigit 500 medical scholars, donor at doktor mula sa iba't ibang panig ng bansa, tahimik siyang lumakad patungong entablado, suot ang simpleng cream-colored dress at isang pares ng luma ngunit maayos na sapatos. Marami sa inyo ang nakatingin sa akin bilang isang kwento ng himala, isang batang tumulong sa isang panganganak sa eroplano. Pero gusto kong linawin, hindi po ako himala. Ako po ay bunga ng tamang gabay na mga taong naniwala kahit hindi kailangang maniwala. At higit sa lahat, bunga po ako ng isang simpleng panalangin ng isang batang gustong makatulong sa kapwa. Kung tutusin po, kahit legal na po akong Rodriguez, hindi po yun ang dahilan kung bakit ako naririto. Naririto po ako dahil dalisay ako, tapat sa pinanggalingan, tapat sa pangarap, at tapat sa pagtulong. Tumayo ang audience sa kanilang upuan. Palakpakan, may ilan pang napaluha. Sa dulo ng hall, nakita ni Lyra si Damien na nakatayo. Hindi palakpak, pero nakapingin sa kanya. At sa tingin na iyon, alam niya, tinanggap siya hindi lang bilang anak, kundi bilang sarili niyang katauhan. Sa sumunod na araw, pinatawag siya ng dean at pinuri. Hindi lang ikaw ang inspirasyon ngayon, Lyra. Pati mga doktor na naroroon, pinadalhan kami ng liham para suportahan ang susunod mong hakbang. Kung gugustuhin mong magpatuloy sa pagiging doktor, buong pondo ng foundation ay sayo. Ngunit ang sagot ni Lyra ay hindi kagulat-gulat.
Tatanggapin ko po ang suporta, pero sana po bigyan din ng pagkakataon ang ibang scholars na nangangarap din. Huwag po nating gawing kwento lang ng iisang batang dalisay ang lahat ng pag-asa. At sa mga araw na iyon, muling tumingala si Lyra sa langit. Hindi para humingi, kundi para magpasalamat. Wala na siyang tanong, wala na ring pangambang bitbit. Buo na ang desisyon niyang gamitin ang bagong apelido, hindi para itaas ang sarili, kundi para itayo ang iba. Nasa kalagitnaan ng Marso, nang makatanggap si Lyra ng isang liham na naka-golden trim, may selyo ng Department of Health at ng Teresa Rodriguez Foundation. Hindi siya agad tumugon. Pinagmasdan muna niya ito habang nakaupo sa lumang kahoy na lamesa sa kusina nila. Sa labas ng bintana, abala ang kanyang ina sa paglalaba habang sumisilip ang araw mula sa ulap. Tila paalala na kahit gaano karaming ulan ang dumaan, may araw pa ring darating sa dulo. Pagkabasa niya ng liham, napalunok siya at napatingin sa langit. Isang imbitasyon para sa taunang National Public Health Awards, kung saan siyang nakatakdang gawaran bilang Youth Health Hero of the Year. Isa itong parangal na hindi niya kailanmang inasam, pero ngayon, ibinibigay sa kanya bilang pagkilala sa kanyang dedikasyon sa serbisyong pangkalusugan, edukasyon at kabataan. Ma, sigaw niya mula sa loob ng bahay. May event po ako sa BGC, parang awarding. Lumapit si Aling Mila hawak ang basang tuwalya. Awarding o anak? Baka ikaw na ang susunod na doktor na may monumento? Napatawa si Lyra, ngunit may halong kaba ang kanyang tinig. Hindi po yun, ma, pero kailangan daw pong may speech ako at live po sa TV. Ah, kaya mo yun. Abay, nakadeliver ka nga ng bata sa eroplano. Speech pa kaya? Pang-uudyok ng kanyang ina. Sa mismong araw ng seremonya, ginanap ito sa isang malaking convention center sa Bonifacio Global City. Nakadamit puti si Lyra. May simpleng pearl earrings at walang makeup maliban sa pulbos at konting lip balm. Sa loob ng bulwagan ay may mahigit 1,000 tao. Doktor, nurse, guro, estudyante, opisyal ng gobyerno at mga bisitang banyaga. Habang naghihintay ng kanyang tawag, lumapit sa kanya ang isang lalaking pamilyar. Maayos ang postura, may hawak na mikropono at ID bilang anchor ng isang TV network. Ikaw si Lyra, hindi ba? Tanong nito. Ikaw ang batang nag-deliver ng sanggol sa eroplano, di ba? Napangiti siya. Ako po yun, pero matagal na po yun. At ngayon, ginugunita yan ng bansa, sagot ng lalaki. Saan ka na po patungo pagkatapos nito? Napaisip si Lyra bago sumagot. Sa mga lugar kung saan hindi pa naririnig ang kwento ng mga batang gaya ko. Gusto ko pong dalhin ang kaalaman at malasakit sa mga sulok na wala pang nakakarating. Sa puntong iyon, tinawag na ang pangalan niya. Let us welcome this year's Youth Health Hero of the Year, Miss Lyra Dalisay Rodriguez. Tumindig si Lyra. Walang bitbit kundi ang kanyang damdamin. Habang palakpakan ang buong bulwagan, nilakad niya ang entablado ng may panatag na lakad. Mula sa hanay ng audience, nakita niya si Damian na tahimik lang, pero ngumiti nang magtagpo ang kanilang mga mata. Sa kanyang tabi, naroon si Skylar, 7 taong gulang na ngayon at masiglang kumakaway. Magandang hapon po sa inyong lahat. Panimula ni Lyra habang hawak ang mikropono. Ang totoo po, ilang araw na akong nag-iisip kung paano ko sasabihin sa maayos na paraan ang pasasalamat ko. Pero sa totoo lang po, kahit 1,000 salita, kulang pa rin. Tumigil siya sandali, saka tumingin sa mga estudyante sa harapan. Ako po ay galing sa likod ng mansyon, anak ng isang katulong. Lumaki sa lunang silid na pawid ang bubong, at ang librong ginamit ko ay lumat, punit. Pero isang araw, napadpad ako sa isang eroplano. Doon ko natutunan na ang pantulong, kahit walang diploma, ay kayang magligtas ng buhay. Napaindak ang mga palad ng tao sa palakpakan. Ngayon po, bilang isang scholar, bilang anak, at bilang Pilipino, gusto ko pong gamitin ang gantimpalang ito hindi bilang tropeo sa mesa, kundi bilang sigaw para sa lahat ng batang di kilala na pwede kayong makarating kahit saan basta may malasakit kayo sa kapwa. Hindi ako magaling, hindi ako matalino sa lahat ng bagay, pero marunong akong umunawa at makinig. At doon nagsisimula ang tunay na serbisyo. Sa kanyang pagtatapos, may lumapit sa kanya ang isang ginang mula sa Department of Health.
Lira, isa kang inspirasyon. Nais ka naming kunin bilang Youth Ambassador for Community Health. Nagulat si Lira. Po, ako po? Oo. Maglilibot ka sa mga bayan para turuan ang kabataan ng basic health education. Ikaw ang mukha ng kabataan ng malasakit. Napatingin si Lira kay Damian sa audience. Tumango ito. Tila sinasabing, ito na ang panahon mo. Tumango rin si Lira. Kung sa puso po ay oo, walang dahilan para di sumagot ng buong buo. Hindi pa natatapos ang gabi, may isa pang espesyal na segment. Ipinakita sa LED screen ang mga larawang kuha sa loob ng eroplano. 3 taon na ang nakalilipas. Ang batang Lira, ang umiiyak na sanggol, ang lumuluhang Teresa. Sa pinakahuling larawan, isang simpleng quote ang lumabas. Hindi bayani ang batang ito dahil sa kanyang ginawa. Isa siyang bayani dahil sa kanyang pinili, ang maging tao sa panahon na lahat ay takot. Teresa Rodriguez. Pagkatapos ng programa, habang naglalakad si Lira sa labas ng venue, kasama ang kanyang ina, kinanong siya ni Aling Mila. Anak, anong plano mo sa mga darating na buwan? Simple lang po, Nay, sagot niya, mahigpit na nakahawak sa bag na may certificate. Gusto ko pong magpatuloy sa pagtuturo sa mga kabataan. At gusto ko pong bumalik sa lugar kung saan ako unang naniwala sa sarili ko. Sa eroplano, gumiti si Lira. Oo, Nay. Doon ko gustong simulan ang panibagong proyekto, isang programang tatawagin kong Lipad. Libreng payo at aksyon para sa dumaraing. Gustong bumuo ng isang team ng medical students na handang maglingkod kahit sa biyahe, kahit sa himpapawid, kahit sa alagitnaan ng gulo. At sa harap ng lumulubog na araw, habang palamig ang gabi, tumayo si Lira sa waiting shed ng PGC, hindi bilang batang anak ng katulong, kundi bilang isang taong may pananaw, pagmamahal at misyon. Mula sa simpleng kahon ng pasasalamat, isinilang ang isang kwento ng tagumpay, hindi dahil sa gantimpala, kundi dahil sa desisyong magpakatotoo at tumulong kahit walang kapalit.